Ayan oh, ang sarap oh. Ang sarap talaga ng tsaa. Masarap din ang alak. Okay, kamusta po kayo? Siyempre, ito na naman. Yung another day, another tea with Tea of Nituri. Kamusta po? Dito tayo sa isang mall. May habang ho, nagpapatay tayo ng oras dahil maya maya ho, may meeting tayo. Sino nakakita nung yung congressman na habang nasa plenaryo ng kongreso na nanonood ng talapakan, isabong online. Grabe yun, no? Actually, viral yun. Natawa ako. Okay. May pangalan na tayo kung sino yung congressman na yun. Pero, syempre, iwas tayo ng cyber libel. baka madali tayo eh. And, interesting naman talaga bagit topic yun. Sana magustuhan nyo. Kasi, maliban sa viral yung maliban sa viral yung pag-online sabong ng isang kongresista, nangyari ito sa loob ng plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso kung saan kasagsagaan noon ng pagboto kay Martin Romualdez bilang bagong speaker ng Kamara para sa 20th Congress. Si Mr. Congressman, ang interesting doon, ay nag-abstain. Ibig sabihin, hindi siya bumoto, hindi siya pabor para maging speaker si Martin ng Kamara uli at nag-abstain na lang siya. Catch dito, dahil abstain siya, tapos may blunder na ganun sa kanya, nakita siya nag-online sabong sa mismong loob ng plenaryo. Ilang oras bago State of the Nation address ni Marcos Jr. Baka madali ang baka madali ang mama. Mula kasi sa party list sector ang yung congressman na yun. At ang sektor na kanyang kinakatawan ay mula sa agrikultura. Mahilig ito sa karne o livestock product, pero hindi ko akalain na mahilig din pala ito sa talpakan. Actually, kaapelido niya pa yung dati kong boss eh. Hindi ko muna babanggitin. No? And dalawang malalaking broadsheets po ang nakita ko naglabas kahapon tungkol dun sa picture at video kung paano siya nakaupo dun sa kanyang table sa loob ng camera, talagang nanonood nung online sabong. And yung mga malaking broadsheets na yun ay mula sa The Daily Tribune, shoutout sa inyo, at saka syempre sa The Manila Times, shoutout din sa inyo. Alam nyo ba kung paano sila nakunan? Kasi yung pwesto po ni Congressman, ang nasa likod niya, nandun naman yung area ng mga cameramen, saka photographers na mga kasama natin sa hanap buhay. Kaya yung angulo, kitang-kita. Yung angulo, nakunan siya at alam mo yung peg na huli ka balbon, salita yun sa mga sabong. And meron naman nagsasabi na ito yung huli pero hindi kulong. Hindi ko alam kung meron kung at saan ba siya dadalihin. Madadali ba siya sa illegal gambling o madadali siya sa ethics case? Hindi natin alam. Kung sa sobrang galit ba ni Martin at hindi siya binoto sa bilang speaker, buweltahan siya. Pero sana ginagawa natin biro, sana aksyonan ito ng mga otoridad. Tsaka pala bago ko makalimutan, si Congressman pangalan noon, si Congressman Solon umaangal, Congressman Steve Chongbian Solon ng Sarangani Province. Nag-post sa kanyang social media kasi ang caption po sa mga naglabasan sa media ay Solon. Nahuli na nag-iisabong nga. And ang apelido po ni Mr. Congressman Steve Chongbian ay Solon, at ang tawag mo sa mga congressman ay Solon, or ang synonym ng Solon ay congressman. So huwag kang magalala, don't worry Kong Steve, alam naman ng lahat na hindi ikaw yon. Yung mga nagme-message sa iyo, concern lang sa iyo. Maliban na lang, sabi mo, nagsasabong ka, ewan ko kung nagsasabong ka, pero hindi ito yon. At yung nakunan po na naglalaro na congressman ng isabong sa loob ng plenaryo, may bigote. Ibig sabihin, yung bigote niya ala Mr. Suave. Yun. Ang apelido ni Mr. Congressman ay may letter B, as in may letter B na as in tarambaboy or piggery. So, alam yun na. Anyway, kung inyo matatandaan, ginagawa natin biro kasi paulit-ulit ko po sinasabi dito sa vlog ni Tea of Nipuri. At saka, kahit dun sa vlog namin ni Yusek Pam sa third floor studio na bawal na po ang online sabong. Ipinagbawal ito
mismo ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang Executive Order number 9 kung saan ay bawal na sa buong Pilipinas, ibig sabihin sa Luzon, Visayas at Mindanao, higit lalo sa loob ng plenaryo o kamara ang online sabong. Yung EO number 9 na yun, dapat yung pinapatupad ng mga otoridad. Dapat yun walang exemption. At ang pagkakakuha ng retrato sa kay Congressman party list ay reflection reflection ito na sa kabila ng Executive Order 9 na may ipinalabas ang Marcos Jr. Hindi ito nasusunod. Hindi ito nasusunod at hindi ito ipinatutupad ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang catch pa rito si Mr. Congressman na dapat siya ang gumagawa ng batas, misto lang siya pa ang lumalabag sa batas. And pangit at malaswang tingnan lalo kung ang gagawin mo yun sa loob pa ng plenaryo. Kasi nga, bawal nga. Pag bawal, wala nang exemption. Sabagay, ano malay natin, no? Kung sinusubukan lang naman yan, no? Ito, bigyan natin ng benefit of the doubt. Kung sinusubukan lang naman ni party list congressman yung isabong para maging batayan niya at maglabas siya ng privilege speech kung saan ay papatunayan niya at kukondinahin niya na existing pa rin ang online sabong sa kabila ng ipinalabas na Executive Order 9 ng isang Marcos Jr. na hindi nila sinusunod yung kautusan ng Pangulo ng Bansa at misto lang kinukonsinti pa ito ng mga otoridad. Sa mismong zona nandun wag natin kalimutan, sa mismong zona nandun po si General Torre na dapat siya ang nanguhuli sa ganitong klaseng illegal na pasugalan. So ang daming sinampal dito daming sinampal ng katotohanan dito ni Congressman Sabong na ibig sabihin lahat kayo mga government agency officials na nandun na nasa loob ng bubong ng kamera napapalusutan kayo ng illegal na isabong. Paano ngayon kung hindi sila hulihin o kasuhan? Paano na Executive Order number 9? Tapos ang uhuli nyo, maliliit na tao. Anyway, wala naman talaga tayong naririnig na ngayon na inuhuli. And para sa kaalaman ng lahat, madali lang po hulihin ang online sabong. Ipatanggal lang ang lahat ng camera sa bawat rueda sa mga cockpit arena. Siguradong hindi na may papalabas hindi na may papalabas yung online sabong kasi yung mga kamerang yun ang nagsisilbing yun ang tagakuha at yun ang nag-feed ng live para lumabas ang bawat sultada sa via online. Dapat nga pagbawal din. Dapat sabihan lahat ng mga telecommunications company na merong e-wallet, particular yung GCash, particular na natin yung GCash na mag-entertain ng ganitong uri ng online gambling kasi bawal. Ang problema, binabaliwala nila ang kautusan ng isang Marcos Jr. na lalo lamang nagpapatunay na weak leader ang Pangulo ng Pilipinas. And para maging bigyan ko kayo ng resibo, para maging makatotohanan ng lahat na tuloy po ang online sabong, ito po ang impormasyon ko. Merong e-sabong sa Bulacan province pa lang to kasi pag binuhos ko lahat dito mauubos ang oras natin. Sa Bulacan province pa lang may e-sabong po sa Doña Remedios Trinidad Cockpit Arena, meron sa Algay Cockpit Arena at Edwin Cockpit Arena sa San Jose del Monte, Bulacan, San Sagaray Cockpit Arena sa San Roque Coliseum, Baliwag Circle Cockpit Arena sa Katulinan, Bayan ng Baliwag, Golden Coliseum Cockpit sa Kalumpi, gayon din sa Kikitisan Cockpit Arena sa Calatagan, Batangas at New Nasugbo Cockpit Arena sa Nasugbo, Batangas. May talamakda isabong din sa Samar Province tulad sa Calbiga Cockpit Arena, sa Marabut Galleria Cockpit Arena at Giporlos Cockpit Arena. Ang dami niyan. Imposibleng hindi ito mahuli ng mga otoridad. Maliban na lang kung ayaw nyo talagang manghuli kasi namamantikaan na ang mga labi nyo. Dahil nalagay sa kahiyan yung camera hingil sa panonood ng isabong, tingnan natin anong magiging action dito. And maganda sigurong magkaroon din ng investigasyon
ang Kamara o sino man. At dapat magalit ang Malacanang. Dapat magalit din ng Martin Romualdez, hindi dahil hindi siya binoto ni Mr. Congressman. Pero sobrang pambababoy ko ang nangyari sa Kamara dahil mismong miyembro nito ang naglalaro o nanonood ng illegal na isabong. Anyway, para sa mga otoridad, dapat unang-unang ipatawag sa investigasyon o sa pagsalakay na gagawin ng mga otoridad kung sasalakayin man yung isang nagngangalang Paul Tangkad. Palagi ko nang binabanggit dito sa inyo. Si Paul Tangkad po ay nagpapakilalang bagman ng National Bureau of Investigation na may weekly tong collection na 2 million pesos. Ang laki nun, 2 million sa 4 na linggo, that's 8 million pesos. And tanungin natin si NBI Chief Jimmy Santiago kung bakit nga untouchable si Paul Tangkad at bakit hindi kayo nang re-raid sa online sabong at ang inuuna nyong i-monitor ay yung paglabas sa bansa ng isang Mayor Baste Duterte. At dahil dyan, ito po ang inyong lingkod, ang T.O.P. ni Puri na muli nag-iiwan sa inyo ng pansamantalang paalam, sayonara at adios mga amigos. Ingat po lahat. God bless.